Thank you, Pastora. Magandang umaga po sa lahat. Pagpiliin ng Panginoon. Hanggang sa awitan pa lang tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat po, Ama, sa pagsama mo sa aming Panginoon. Salamat, Lord, dahil lagi ka nandiyan, Panginoon, para may samahan. Salamat, Ama, sa mga pagpapala, Panginoon. Sa lahat-lahat, Lord, na pinagkaloob sa iyong mga anak sa iyo. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy mo kami sinasamahan, Panginoon, ng aming pagpanalangin, hindi po kami nirinig, Panginoon. Salamat, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, bawat sabihin mo ng katalinuhan na maunawaan namin mga pag-aaral ay ngayong umaga, Panginoon. Lord, ako bigyan magsasalita, Panginoon, tulungan mo akong itimay bahagi ay nilang sa iyong kalooban, Ama. Yung magsilbing lakas, magsilbing buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mas pasano po yung mga salita sa umaga nito, ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay mga pagpapalang mula kay Kristo. Muli ng Panginoon. At yan po ang ating hinihintay, mga pagpapalang mula sa Panginoon. Salamat sa napakagandang mensahe kanina sa ating Sunday School. Dapat po tayo ay laging nakakunik sa Panginoon. Mararanasan po natin yung mga pagpapalang yan mula sa Panginoong Isus pag tayo po ay laging nakakunik sa Panginoon. Ngayon, pag wala kang koneksyon sa Diyos, walang pagtutunguhan ang buhay mo. Mapapagod ka lang, araw-araw, trabaho, hanap ng pera, hanap ng makakain, hanggang sa makasurvive lang ang iyong pamilya. If you are not connected to God, wala po mangyayari sa buhay natin. Ang isang halimbawa po dyan ay yung malibugang anak. Kung mapapasa po natin, alam po, nabasa na po natin lahat yun. Nang siya ay mawala sa kanyang ama, siya ay umalis. Nung umalis po siya, marami siyang dalang pera. Kasi binintay niya yung kanyang ari-arian. Ngunit siya po ay naghirap, nagsuffer po siya habang siya ay malayo sa kanyang ama. Sabi nga ron sa Bible ay halos kainin na niya yung mga pagkain baboy para siya ay mabusog dahil sa kanyang gutom. Talaga pong nakaranas siya ng napakatinding gutom, hirap sa buhay nang siya ay mapawalay sa kanyang ama. Ngunit na siya po ay bumalik, na-realize niya nung siya ay naghihirap, bumalik siya sa Panginoon, bumalik siya sa kanyang ama at siya po ay pinagkatay pa ng Panginoon. Ang kanyang ama ng tupa, pinatabang guya at saka pinaghanda siya, binihisan muli, inayos at talaga pong naranasan muli niya yung biyaya mula sa kanyang ama. Sa buhay po natin, pag tayo po ay hindi nakakunik sa Panginoon, hindi po natin maranasan yung mga pagpapalang mula kay Kristo. Kaya kanina, sabi ko nga, yung kanina nag-run out, kahit ang dami natin gamit, kahit tayo ay mayroong electric fan, mayroon tayong aircon, mayroon tayong lights, pero dahil walang power, hindi rin po pinakikinabangan. Wala pong lahat. Kaya nga sa buhay natin, kung tayo po ay wala sa Panginoon, wala po tayong power, yung lahat po ng yun ay baliwala lang. Kaya napakahalaga po na tayo ay nakakunik sa Panginoon. Nakakonsentrate tayo sa paglilingkod sa Panginoon at nandun po lagi ang ating, yung ating tuon ng ating mga tayo nga, sabi nga ngayon sa ating Sunday School, talagang nandun po yung ating pagdinig sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung isang tao na nahulog siya sa bangin, kaso madilim, naglalakad siya, nahulog siya sa bangin, hindi niya makita ang ibaba at saka ang itaas, sobrang dilim. At nakakapit siya sa sanga ng isang puno. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Sabi ng boses, may napakinggan siyang maliit na boses, sabi doon, bumitiw ka na. Kasi nalay na siya nakakapit, sabi niya, anak, bitiw. Ayaw niyang bumitiw. Kasi sabi niya, Panginoon, mamamatay ako pag bumitiw ako dito. Hanggang umaga, nandun siya at halos kamatay niya yung pagod, hirap na nakabitin siya. Nung umaga, napalingon siya sa baba, gano'n na lang pala kataas yung paa niya sa lupa. Kung bumitaw siya, nakapahinga siya magdamag. Sa buhay po natin, dapat alam natin at yung boses ng Panginoon. Dapat napapakinggan natin yung boses ng Panginoon sa buhay natin. At talagang binibigay ng Panginoon yung mga salita niya para ito ay maging buhay natin. Sa buhay po natin, napakarami pong mga pagpapalang binibigay ng Panginoon, hindi lang natin minsan napapakinggan.
Hindi lang natin minsan nagagawa at minsan hindi natin nahahabangan kasi tayo ay nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Gusto pong gumawa ng Panginoon ng kwento sa buhay natin at ayaw ng Panginoon na mayroong katulad ito. Gusto ng Panginoon may kanya-kanya tayong kwento na makikita ng mga kapwa natin kung paano tayo pinagpala at sinamahan ng Panginoon. Napakaganda po kanina yung mga example na ibigay ni Paul, Sir Paul, ng kanyang pinakita sa mga picture na kung paano pinagpala ng Panginoon yung mga nakinig sa Kanya. Salamat po sa Kanyang mga salita sa umaga nito ang sabi ng mga pagpapala mula kay Kristo. Naniniwala ba kayo ng pagpapala mula sa Panginoon? Amen! Dahil siya po ang lahat sa buhay natin. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 5 hanggang 9, sabi po sa 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Kung tayo po ay hindi nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, hindi po natin maranasan yung mga bagay na yan. Pero dahil tayo ay nakikipag-isa sa Panginoon, sabi niya, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Sa lahat po ng bagay, magiging masagana tayo. Kasi po pag tayo nakikipag-isa sa Panginoon, tayo po ay, ang kaisipan natin ay maaliwalas, madali tayo mag-isip at saka yung mga pagpapala, napakabilis lang po itong nakukuha sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Ama, lahat ng hilingin niyo sa pangalan ng aking anak ay aking ipagkakaloob sa inyo. Kaya pag tayo nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, may mga biyaya po. Ito po yung mga biyaya mula sa Panginoong Hesukristo na ating pong makakamit. Una sa lahat, yung kapayapaan ng ating kaisipan. Yung kakutintuhan ng ating mga puso. At yung ating pag-ugali, binabago ng Panginoon. Ito po'y malaking biyaya mula sa Panginoong Hesus. At yan po yung palatandaan ng mga pagpapala mula sa Panginoon, ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At sabi po sa verse 6, sabi niya sa 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Ang katotohanan daw tungkol kay Kristo ay pinagtibay na sa atin. Ano ba mga katotohanan sa Panginoong Hesus? Yung mga ginawa ng Panginoong Hesus dito nung siya nasa lupa pa. Ano ba yung itinuturo ng Panginoon? Na ito daw po ay talagang pinagkatiwala na sa atin yung katotohanan mula sa Panginoon. Sabi niya, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Yung katotohanan po yung pinagtibay sa atin tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, dapat nakikita po sa buhay natin ang buhay ng Panginoon. Amen. Nagkakaroon tayo, kasi tayo po, pag tayo ay Kristiyano na, hindi na po tayo ang nakataya sa buhay na sa sarili natin. Pag nabubuhay tayo sa Panginoong Hesus, pag tayo po ay nakagawa ng pagkakamali, ang napapahiya po ay ang ating Panginoon, hindi po tayo. Kasi tayo naman ay, wala naman tayong, wala naman tayong pinagmamalaki. Pero ang Panginoon po, pag tayo po ay namumuhay sa Kanya, dapat po pinapangalagaan natin yung pangalan yon ng Panginoon. Na hindi masasabi na, yan ang Kristiyano. Yan ba Kristiyano? Ba? Meron po pagkakaiba na dapat po meron tayong pinapangalagaan ng pangalan at wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus. Yung pangalan po niya na itinatak na sa atin. Nakatatak na po sa atin yung pangalan na yun. Kaya pag tayo po ay nagkamali, siya po yung, kumbaga siya yung napupulaan, siya yung nasasabihan na, yan ba ang Kristiyano? Nagkakaroon po ng comparison. Basta, pag ikaw ay kilala ang iyong pamilya, di ba, halos, hindi ka talaga, binabantayan ka ng mga tao pag kilala ang pamilya mo. Pag nagkamali, akala ko ba ang pamilya niyan ganito? Yung pala, laging nakatingin yung mga tao sa kanya. Tayo po kilala bilang pamilya ng Panginoong Hesus. Kaya po yung tatak ng Panginoon, dapat po yun po ay nakikita sa atin. Ang Panginoon po ay mahilig manalangin. Ang Panginoon po ay mapagmahal. Ang Panginoon po ay nakikisama kahit sa kanino. At gusto niyang ibahagi ito, ang kanyang mga salita. Makikita natin na siya po yung nagdadala sa mga taong nakakasalamuhan niya. Hindi po siya ang nadadala. Dapat po ito ipamuhay natin. At ang sabi po sa verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangako po ng Panginoon sa atin, hindi tayo magkukulang sa lahat ng pagpapala habang hinihintay daw po natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At sa ating paghihintay, ano ba yung ginagawa natin?
Tayo ba'y naghahanda sa kanyang pagbabalik, sa ating paghihintay? O tayo ay natutulog lang, hinahayaan lang natin at pag kumatok saka natin pagbubuksan? Tulog ka pa, pag kumatok ay pakasya na, saka ka lang magbubukas. Pero ang tunay pong nagmamahal, wala pa, alam pa lang kung kailan darating, naghahanda na. Yung activity po natin, October 22 pa, hanggang 23, pero excited po ako. Simula nung sinabi sa akin, handa na po ako para sa preparasyon, para sa activity ito. Sa buhay po natin, dapat naghahanda po tayo habang hinihintay natin ang Panginoon. Nagpapakalinis po tayo, inaayos na ng ating sarili, ang ating buhay, ang ating pagkatao, para maitatak sa buhay natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nang para pagdating niya, makikita niya agad, ikaw ay lingkod niya dahil nakikita niya sa buhay mo ang pagkatao ng Panginoong Hesus. Tayo po nakikita na naman sa atin ay ang kanyang anak. Dapat po nagpe-prepare tayo na nandito yung pagprepresyon sa ating buhay, nagpapakalinis tayo, gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon, sinusunod natin ang kanyang mga salita, lagi tayo nagbabasa, araw-araw tayo nananalangin. Bakit ko po lagi itinuturo na araw-araw tayong manalangin, araw-araw tayo magbasa ng salita ng Panginoon, tumawag sa Kanya, kasi ayaw ko ni isa sa inyo ay masisila ng kaaway. Ayaw ko may madadaya sa inyo, kasi ito lang po salita ng Panginoon ang magbibigay sa inyo ng proteksyon, magbibigay sa inyo ng pagpapala. Kaya gabi-gabi, araw-araw ako'y nananalangin para sa inyo, para ang proteksyon ninyo ay talagang laging nandyan. Kasama niyo ang Panginoon. Kaya sabi ko, lagi kayong manalangin. Pag nakalimot kayo, tumawag kayo sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos dahil sa lahat ng mga pagkakataon, kasama natin ang Panginoon. Patuloy po natin siyang sambahin, purihin sa ating mga buhay. At ang sabi po sa verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Gagawin daw po niya tayong matatag. Ibig sabihin, may mga pagsubok pong ibibigay sa atin. May mga trials pong ibibigay ang Diyos sa atin. Pag mayroong bang dumating sa iyong trials, ano bang gagawin mo? Anong gagawin mo kung mga dumating ng mga bagay na yan? Doon mo ma-realize, doon tayo tinitingnan pa, paano tayo magiging isang matatag? Lagi kong tinasabi na, di ba yung mga bata, tinitingnan natin sila, pag kaya na nila, binibigyan natin ng mas mabigat pa na gawain para mas matuto sila. Diba, kung kaya na nila magsaing, pinagsasaing natin sila, pinaghuhugas ng plato, pag kaya na magtrabaho ng ibang trabaho, pinagtatrabaho natin ng ibang trabaho, para maging matatag sila. Pinapatibay natin yung ating mga anak, tinuturuan natin sila, hanggang sa sila makapag-aral, makapagtapos, at hanggang sa sila may pamilya na nagtugpa yung guide natin sa kanila, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Gusto po ng Panginoon tayo maging matatag at maging matibay. Paano tayo matitibay kung hindi tayo bibigyan ng mga pasanin para tayo po ay maging matatag? Sa mga pasanin pong ibinibigay ng Panginoon ay hindi po ito para sa tayo ay parusahan, kundi para po tayo ay tumatag, para po tayo ay tumibay, para tayo magkaroon ng power mula sa Kanya at tayo matutong tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng mga trials na binibigay niya sa atin. Lagi kong ini-example dyan yung mga nag-gym, di ba? Yung mga nag-gym talagang hanggat hindi nila na-achieve yung gusto nila, talagang tuloy-tuloy sila kahit pag-uwi nila sa sakit ng katawan. Ang sakit ng katawan ko, pero kinabukasan, makalawa, babalik na naman doon sa pag-gym kasi gusto nila makuha nila yung kanyang minipiting katawan, yung gusto nila matanggal yung kanilang mga taba-taba, yung mga ano, di ba? Hindi ko naman sinasabi yung mataba dito, pero alam po ninyo, kaya po tayo nag-gym, gusto natin maging malakas ang ating katawan. Gusto natin maging successful tayo, kaya tayo ay, pag tayo po yung nagkakaroon ng business at tayo bumagsak, titigil ka na ba? Magsumubo ka uli. Tuloy-tuloy lang. Naalala ko yung kwento ni Thomas Edison, yung ng ilaw na yan, na talagang yung formula na natapo niya sa bintana niya, kapantay na yung bintana niya sa dami, bago niya ito na buong ilaw. Diba? So sa buhay po natin, ano man na yung mga pagsubok na ibigay ng Panginoon, ano man yung mga pinahintulutan niya ng ating mong pagdaanan, ito po'y para tayo ay tumibay. Hindi para tayo ay sirain. Hindi para tayo ay wasagin, kundi para tayo ay mabuo. Para tayo buuin.
Kasi kung hindi mo pagdadaanan yung mga bagay na yun, baka naman kinalabit ka lang, nagalit ka na. Kasi hindi mo, kaya nga pag military, di ba? Sabi nga ng military, ang term nila dyan, tinatanggal yung pagiging civilian. Kasi paano kung may baril na yan, tapos ang ugali niyan ay tulad pa ng dati, mamamaril yan pag nasaktan. Kaya hindi sila halos umuhugot ng kanilang armas. Talagang nagdi-defense lang sila, dinidepensahan lang ang kanilang sarili. Kasi sila po ay na-train, naturuan sila. Tayo po bilang anak ng Panginoon, tayo po tinuturuan din ng Diyos na maging matibay, maging matatag. Kaya sabi niya sa verse 8, sabi niya dyan, Hallelujah, pagkasabi niya sa verse 8, kayo gawin niyang matatag hanggang wakas. Hanggang wakas po ang pagiging matatag natin, hindi po ngayon lang, hindi bukas, hindi makalawa. Baka pag may problema ka ngayon, problema ka sa mga susunod na buwan, ay babagsak ka, hindi po yun. Yun tayo po ay gagawin mahabang panahon po na tayo magiging matatag. Amen. At napakasarap po sa Panginoon na habang tayo ginagawa yung matatag, ang sabi niya sa bandang huli, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala tayo ginagawang maging matatag ng Panginoon para matagpuan tayong walang kapintasan. Kasi sa pagiging matatag natin, tayo pinalilinis, naayos po tayo, nawawala yung mga kapintasan natin. Diba? Dati ang tao na hindi na. Pero ngayon hindi na. Dati yan, nagmumura kayo, hindi na. Dati ang tao na yan, ganitong ginagawa ngayon, hindi na. Nawawala po lahat yung mga kapintasan ngayon, nalilinis po tayo, at tayo po ay nagiging tunay na anak ng Diyos. At natutuwa ang Panginoon dahil tayo po ay nalilinis dahil sa kanyang mga salita. Kaya lagi ko sinasabi na, pabasahin po natin ang kanyang mga salita. Kaya sabi po niya sa verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Kristo Jesus, na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat po ang Diyos na tumawag sa atin para makipag-isa tayo. Ano po ibig sabihin makipag-isa? Matulad tayo sa Panginoong Jesus. Sa lagi kong sinasabi, siya yung ating modelo. Siya yung example ng ating dapat ginagaya ang Panginoong Jesus. Dapat tayo makikawangis niya, katulad niya ang ating pagkatao, ang ating pag-uugali bilang mga anak ng Panginoon. Siya po ang panganay natin na nalulog sa kanan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, at tayo pong lahat ay mayroon. Sabi niya, siya umalis dito, ipagagawa ko kayo ng kwarto para pagdating niyo ron nakaprepare ang lahat. Siya po ang dapat binibigyan ng tinutularan natin, at siya ang binibigyan natin halaga sa buhay natin. Siya po kahit sa mga punong kahoy nagtuturo. Siya po ginagawa po niya lahat ng mga papaano gawin ng kalooban ng Panginoon. Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sabi po niya, sa kanyang nagmula ang buhay, nataglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamagitan ng diniya tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at niligtas ng Diyos. Napakasarap po basahin ang salita ng Panginoon. Sabi niya ron, balik po, sa kanya ang nagmula ang buhay at nataglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus. Sa kanya po galing ang buhay natin. Amen. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesus, nung siya po napako sa cross, doon na po yung buhay. Dumating po sa atin ang kaligtasan, nagkaroon tayo ng buhay ng pangako ng Panginoon sa atin. Kaya pag siya po naging example ng Ama sa atin na dapat po natin gagayahin. Kaya sabi po sa 31, sabi nga sa verse 31, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Tayo pong lahat gusto rin natin magmalaki. Gusto natin ipagmalaki. Dapat daw ang pinagmamalaki natin ang Panginoon. Yeah. Ang Panginoon po ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, yun po ang ating ipagmamalaki. Pagmamalaki mo ang Panginoon. Paano may pagmamalaki ang Panginoon? Binago po ako ng Diyos. Isipin mo kung tayo lahat hindi binago ng Panginoon, nasaan kaya tayo sa mga oras na ito? Baka may nakatayo sa gitna natin na medyo mababa at mayroong mahaba ang liig. Medyo sumasayaw-sayaw ka na. Mga medyo, ng oras na ito, medyo mainit-init na yung tainga mo. Wala ka sa pagpupuri sa Panginoon.
Kung tayo po ay binago ng Panginoon, tayo po ay sabi niya, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais malaki, ang ginawa ng Panginoon ng kanyang ipagmalaki. Kaya po alam nyo, yung maraming pinagdaanan, siya po ang maraming ipagmamalaki. Amen. Hallelujah. Binago ako ng Diyos dati, ganito ang aking buhay, binago ako ng Panginoon. At yun po yung lagi mong sasabihin, kahit sa mga tao na kakausap mo, binago ako ng Diyos. Alam mo, Brad, naranasan ko yung naranasan mo ngayon. Dati akong ganyan, pero binago ako ng Panginoon. At sa bawat pinabanggit po natin na gano'n, marami rin mababago ng mga tao dahil sa example ng buhay mo. Dati ganito ako, pero binago ako ng Panginoon. Yun po ang lagi natin ipagmamalaki, ang kanyang salita, ang mga ginawa niya sa buhay natin. Ako binago ako ng Panginoon. Ipagmamalaki ko yan kasi kung di ako binago ng Panginoon, hindi niyo ako makakita sa lugar na ito. Malamang kung hindi ako binago ng Panginoon, malamang baka hindi na rin kayo binago at doon tayo sama-sama sa ibang lugar. Purihin ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa atin. At nararapat na kung gamitin natin ang ating lakas, ang ating sigla, ang ating katawang ito sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon dahil ito po naman ay talagang galing sa Kanya. At ang sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ang katawan daw po natin ay hindi natin pag-aari. Ito ay templo ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. May karapatan ng Panginoong Isus sa ating katawan. Kaya nga pag tayo naglilingkod sa Panginoon, pag tayo laging nagtitiwala sa Panginoon, iniingatan ka ng Diyos. Kasi tinatanggap mo na ang Panginoon ang may-ari ng iyong katawan, ang may-ari ng iyong buhay. Kaya po ang Panginoon, laging nandyan sa iyo, pinuprotektahan ka ng Panginoon. Kasi pag-aari ka niya, iingatan ka niya. Lagi ka niyang puprotektahan, lagi nandyan yung mga bibigyan niya sa iyo mga pagpapala niya. Hindi ka niya gugutugin, hindi ka niya pababayaan. Kaya nga kung minsan kahit saan tayo pumunta, saan tayo magbiyahe, iniingatan tayo ng Panginoon. Kasi ang banal na Espiritu ang siyang nananahan sa atin, hindi ka pababayaan ng Diyos na ikaw ay babagsak. Pag-aaral po tayo ng Panginoon. Kaya kung lagi sinasabi, ang buhay natin, gamitin natin sa Panginoon. Sa ating paglilingkod po siya ang ating pahalagahan. Bigyan natin ng 100% na makahalagahan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Masaya-masaya ako dahil simula nung magtrabaho ako yan, talaga umaakyat na ako sa medyo mataas at kinakaya ko na. Sabi ko, magagawa na kami ng palapala kasi mataas na talaga yung lalagyan. Salamat sa Panginoon na sana ay matapos ko yan bago kami magpunta ng Taytay. Kasi sa Sunday, Taytay naman kami. Tapos pagkaling Taytay, diretso naman may meeting naman daw doon sa Bukana. So, sunod-sunod po ng mga activity at talagang ang pakiramdam ko, ang bilis ng araw. Parang malapit na matapos sa September. Kala ko sa linggo, hindi pa last Sunday, pala last Sunday na sa linggo. Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas ng aming mga katawan. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandyan palagi ang Panginoon. Medyo lang ang partner ko dyan, talagang medyo kahapon, parang bilis lang ng trabaho namin. Maraming nagagawa kahit na medyo umuulan-ulan. Pero pabor din naman yung ulan. Kasi pag sobrang mainit, halos hindi ko rin kakayanin. Kaya ko pa yung ulan, pero yung init, hindi ko kakayanin. Kaya salamat sa Panginoon. Ayan, sabi po niya sa verse 20, yung last verse 1, sabi po dyan, chapter 6, verse 20, Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Kailanman hindi po nagkulang ng Diyos sa atin. Sabi po sa verse 20, sabi niya rito, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
Binili daw po tayo sa isang halaga. Kaya dapat gamitin natin ang ating katawan para parangalan ang Panginoon. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Nagagamit po ba natin ang ating katawan para parangalan ang Panginoon? Amen. Nagagamit ba natin ang ating katawan para purihin ang Panginoon? Para sambahin ang Panginoon? Sa buhay po natin, dapat po nagagamit natin ito para sa Panginoon, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po na nagagamit natin ang ating katawan. Pag nagagamit po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Panginoon, iingatan at iingatan niya ng Panginoon. Habang may pinagagawa ang Panginoon sa iyo, tandaan mo, protektado ka. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na ikaw ay mapapahamak. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na ikaw ay masisila ng kaaway. Iingatan at iingatan ka niya. Kaya nga sabi ko, Panginoon, kung ano pang ipagagawa mo, sabihin mo lang. Kaya masarap po habang may pinagagawa ang Panginoon sa iyo, may pagpapalang ibibigay sa iyo ang Panginoon, may proteksyon ng Diyos sa iyo, pati sa iyong pamilya. Kasi hindi ka makakapagtrabaho kung ang pamilya mo ay hindi maayos ang kalusugan. Siyempre ikaw mismo hindi ka makakagawa kasi mag-aalala ka sa iyong pamilya bilang tao. Kaya napakahalaga po na paggamit natin ang ating katawan bilang paglilingkod sa Panginoon para maranasan naman natin yung mga iba ng bagay na binibigay ng Panginoon. Baka naman masakit lang yung isang parte ng katawan mo, hindi mo na kayang maglingkod sa Panginoon. Ako nung nakaraan talagang naranasan ko yung sakit-sakit ng katawan, pero Lord, alam ko, patuloy kitang pupurihin. Ikaw nang bahalang magpagaling, ikaw nang bahalang mag-ayos sa buhay ko. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko po tayong lahat naghahangad ng kaligtasan. Ang kaligtasan po sa ating pananampalataya, ito po yung ating makakamit. Ang tunay po na pagmamahal sa Panginoon ay yung totoong ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Yung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon. Yung patuloy mo siyang sinasamba sa kabila ng kalagayan mo, meron ka man minsan karamdaman, pero nandun pa rin yung pagsamba mo sa Panginoon. Kung minsan meron kang kagipitan, pero hindi yung dahilan para hindi mo purihin ang Panginoon. Kanina nga, burn out, sabi ko hindi yung dahilan para tayo hindi magpuri sa Panginoon. Pero hindi dalaw ng Panginoon na tayo ay magpuri ng kumbaga, nung linggo lang yun, nangyari na yun, pero hindi naman naging dahilan para hindi tayo magpuri sa Panginoon. Kaya ako rin papasalamat sa Panginoon dahil nandyan siya palagi para tayo gabayan. Ay ating pong pananalangin, huwag po natin hahayaan na ito po ay mapakante. Lagi po tayong manalangin. Hindi ko sinasabi na manalangin ka ng 1 oras, 2 oras. Kahit minuto lang, makabigkas naman lang ng pananalangin sa Panginoon para maghapon may proteksyon ng iyong katawan. Para sa buong magdamag, may proteksyon ng iyong katawan sa iyong pagtulog. Alam mong magigising ka ng malakas ang iyong katawan. May panalangin po. Kung kaya mo magbasa ng salita ng Panginoon kahit sa cellphone, ilagay mo ang Bible sa cellphone kahit mga 2 verse lang. O kahit 1 verse, basta mayroong isa sa isang araw. Ay kung mayroong kang isa sa isang araw, 365 days, mayroong ka rin 365 verse sa isang taon. Ay kung umabot ka ng 100 years, baka ilang balik mo na rin nabasa ang salita ng Panginoon. Pag mayroon po tayong ginagawa na para sa kaluwalhatian ng Panginoon, mayroon pong binibigay ang Panginoon sa atin. May pag-iingat pong binibigay ang Panginoon sa atin. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya nga, excited ako sa ating mga pagbabago sa ating templong itinibigay ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Nakikita ko yung harapan. Ang ganda na tingnan pag naayos yan na yung maganda na pintura. Pag pinicturean mo yan dyan, malaki na talaga siya tingnan. Tapos pag na-extend pa ron, napaliwang pa ron ng 1 meter, malaki na po siya. Tapos magawa pa yung ating second floor, makatatanggap na talaga natin lahat ng activity. Wala na po silang ibang dadala ng activity sa Puerto o sa pagdating sa Palawan kundi dito sa atin. Kasi magkakasya na dito kahit mga 300 tao pag nabuo na po natin yan. Tapos yung aircon, malakas, kumpleto ang ating may generator tayong malaki para kung walang may sarili tayong transformer. Kahit po 300 tao, kasya po dito sa kanyang templo. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko mabuo yung taas kasi feeling session yung taas. Hindi tayo magpahinga dyan. Hindi maraming magagamit. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, kung pwede na ma-donate na kahit wala pang titulo, gusto ko meron ng donation ang ating church. Amen. Alam po ninyo ang pagpupuri sa Panginoon.
Ilagay po natin ito sa puso natin, sa isip natin. Hindi po para lang ito sa ating sarili. Ang ginagawa po natin ay hindi lang para sa atin. Kung sa atin lang, pwede na tayo, tulad namin lang kayo dito, may edad na, pwede na kami mag-excapo. Maglakad na lang kami. Para yung buhay namin sakit ay gamitin na lang namin sa paglalakad siya, pero hindi po yun ang punto natin. Bakit tayo ngayon na nagiging maayos ang buhay? Kasi marami pong tao nagsakripisyo na noon sa atin. Kung hindi tayo magsasakripisyo ngayon, paano yung mga susunod na henerasyon? Paano yung mga susunod na kabataan? Paano sila kung di natin dadaan ang ating buhay sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya? Sinong titignan nila para sila ay maging ligtas din? Sinong kanilang gagawin? Kumbaga, tinitignan nila na susundan nila kung tayo ay bibitaw sa panahon ito. Kaya higit natin kailangan na maglingkod ng tapat sa Panginoon para sila po ay magiging tapat din sa darating na mga panahon. Na mayroon pong sasalo sa activity ng Panginoon sa gawain ng Panginoon, hindi po mahihinto. Yan ang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Lord. Ito pong activity o itong church na ipinagkayo mo sa akin na pamunuan kong pista pang maliit at lumaki ng lumaki, ayaw kong masasara. Kasi siyempre darating ng panahon, lilipas kami, tatanda kami, dapat mayroong papalit, tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Yan po lalo kong pinapanalangin sa Panginoon, Lord. Alam ko ikaw ang nagbukas nito at kailanman hindi po sasara. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon hindi sa ating sarili. Kung sa ating sarili lang, wala pong magagawa. Sayang lang. Kaya ang paglilingkod natin, prepare natin yung mga kabataan. Kaya ako natutuwa yung mga bata na yung maliit, sila Gwen, mga anak ni Ian, mga anak ni Brad Edie, mga liliit na bata. Ito sila, Peter. Isang araw, pag nakita nila sa atin, sa mga lulol ng mga tita nila, yung paglilingkod natin na tapat sa Panginoon, pinagpala, iningatan ng Panginoon, hindi yan sila magdadalawang isip magpagapit sa Diyos. Amen. At kahit wala ka na sa mundong ito, naaalala ka nila. At natutuwa ang Diyos dahil sa iyo, ang buong pamilya mo ay naligtas dahil sa iyo pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. Matutuwa ang Diyos dahil naipagamit mo yung buhay mo para purihin siya. Kaya ang challenge ko po sa atin, sa ating paglilingkod, huwag po tayong tumingin sa kapwa natin. Lagi tayong magsentro sa Panginoon na anuman ang mga bagay ng mga pinagdadaanan mo, kung minsan ang pagdaanan mo, huwag na huwag kang titigil, huwag na huwag kang hihinto, huwag na huwag kang bibitiw sa Panginoon. Pakinggan mo ang Diyos dahil sila ang tunay na buhay natin. Sila ang tunay na pag-asa natin. Sabi ko, Lord, salamat dahil palagi ka nagpapaalala. Kaya napakahalaga po ng ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil kung gaano tayo kahigpit tumawag sa Panginoon, meron din po tayong kalaban na gusto kang pabitawin. Gusto kang sirain, gusto kang wasakin. Naparito po ang kaaway para pumatay, manira, magwasak. Naparito po ang Panginoong Isus para tayo iligtas, bigyan ng buhay, ganap at kasiyasiya. At yun ang gusto magawin ng kaaway. Kasi alam ng kaaway, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya gusto niya tayong dayain. Kaya parang may mga bagay ang kaaway na ginagawa para tayo maghina, para tayo hawakan niya. At meron din siya mga pagpapala na gusto ipakita sa atin na hindi kaya ibigay ng Diyos natin. Yun ay binibigay sa isip puso natin. Pero pag ikaw ay sa Diyos nakatingin, ikaw po ay bibitaw sa Panginoon. Hanggang wakas, tayo po ay maglilingkod sa Panginoon at tayo po ay maliligtas kasama ang ating sambayan. Kasi pag tayo po bumitiw, papaano na sila? Papaano na yung mga kapatahan ito? Papaano sila padating ng panahon kung hindi tayo magpapatuloy? Pag-aapit po natin ang ating sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po makukulang ang Diyos. Amen. Ito po ay talagang ipinapangako ng kanyang salita. Kailanman hindi kayo magkukulang pag kayo naglilingkod sa akin. Pakakainin niyo tayo ng Panginoon. Pakakainin po tayo ng Diyos. Gusto ko maging pure ang ating mga puso sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong tumingin sa mga tao sa paligid natin. Dahil ang tao nanghihina rin po yan. Pero ang Diyos po kailanman hindi manghihina. Ipagamit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hanggang kaya natin, sundin natin ang Panginoon. Hindi ka po bibitawan ng Panginoon.
Hindi po bibigyan ang Panginoon sa ating mga kamay. Kaya nga, ang Panginoon ang humahawak sa atin, hindi tayo nakahawak sa Kanya. Kasi pag tayo lang ang nakahawak sa Panginoon, makakabitin po tayo. Pero pag ang Diyos ang nakahawak sa atin, dumapa ka man pero hindi ka susubsub, hindi ka niya hahayaan na pasubsub ka, ibabangon at ibabangon ka ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Iiwan ka man ng lahat sa mundo ito. Hindi ka man pansinin ng mga taong inaasahan mo. Iiwan ka man ng mga mahal mo sa buhay o ng mga bagay. Sirain ka man ng mundo. Pagtawanan ka man ng mundo. Ano man ang gawin ng mundo sa iyo. Manatili ka sa Diyos. At Diyos po, hindi ka bibitawan. Hindi ka niya ipahihiya. Hindi ka niya hahayaan. Hindi ka niya ibibigay sa kalaban. Ipagtatanggol at ipagtatanggol ka ng Diyos. Hanggang sa pinakahuli, ang Diyos ang kasama mo. Hindi ka po niya bibitawan. Mawala man tayo tiwala ang mundo, ang Diyos hindi nawawala ang tiwala sa iyo. Lagi siya nagtitiwala sa kanyang mga anak. Kaya gamitin natin yung buhay natin na patutuo na ito po ay may pagbabago para mayroon po mga kaluluwang maligtas sa testimony ng buhay mo. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam ko tayong lahat nag-aahangad na maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Nag-aahangad na mabago ang ating mga buhay. Pero ito na po yung katotohanan na magbabago sa atin ang salita ng Diyos. Pag ito po yung ating binasa at ating pong pinanindigan, inangkin natin ang kanyang mga salita, ito po ay magkakaroon ng kapangyarihan sa atin at magkakaroon po tayo ng pagbabago. Tunay na pagbabago na may kasamang pagpapala mula sa Panginoon. Pagpapala mula kay Kristo. Kaya salamat po sa bawat isa narito. Ang challenge ko lang po, huwag tayo pong bibigyan. Malapit na po ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Hallelujah. Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na pagtawanan. Ipakikita ng Diyos yung resulta ng ginagawa natin sa Kanya na pananalangin araw-araw at makakamit natin ang tagumpay. Kaya salamat po sa Kanyang mga salita sa umagang ito. Sabi niya ating pamagalan nito, mga pagpapala mula kay Kristo. Sana po naunawaan natin yung mga pagpapala mula sa Panginoong Hesus ay matanggap po natin ang mga biyaya mula sa Kanya. Salamat sa inyo, sa inyong lahat na narito at salamat sa presensya ng Panginoon na ating pong naranasan at salamat sa meron pa tayong bisita siya, no? Hindi napansin. Thank you, Jay. Salamat sa Panginoon. Ito pa, si Peter pa pala. Salamat sa Diyos, no? Na talagang may mga bisita tayo. Kanina umuwi kasi yung kasi meron sila ang klase. Pero umatin pa rin sila. Purihin ng Panginoon. Isang araw, alam ko maraming kabataan ang maliligtas at dadalhin ng Panginoon sa kanyang templo. Napakasarap po na makikita mo mga kabataan dito na ginagamit ng Panginoon. Pag tinitingnan ko sila, sabi ko, alam ko isang araw, Panginoon, yung mga bata niya, mga professional na, at sa iyo magiging haligi ng iyong templo. Sila yung tatayo. Pag sila po'y naging matibay, yung mga kabataan naging matibay, aangat po ang gawa ng Panginoon kasi sila yung tatayo sa mga susunod na henerasyon. Sila yung tatayo na patuloy na itatayo ang gawain ng Panginoon. Kaya dapat lang tayo ay maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon dahil sila po ang ating ginagabayan. Salamat sa mga salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Ama sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, Panginoon. Lord po, ibuo po sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, kung paano mo sila minamahal, Panginoon. Salamat Ama, pagpalain mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. At dalangin ko, Father God, lalong tumibay ang pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po Ama, pagpalain mo Panginoon ng bawat isa at dalangin ko Lord na maging sapat yung mga salitang napakinggan nila sa buong isang linggo na kanila po pag-ipagpakan naman sa labas, Panginoon. Salamat Ama, gabayan mo ang bawat isa, Panginoon, at dalangin ko Lord na lahat ng narito, Panginoon, sa susunod na linggo ay narito lahat. Muli, Panginoon, para ikaw ay purihin at pasalamatan. Salamat po Ama, salamat po Panginoon. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.